Dun sa segment natin ngayon na pinamagatang Crown Talks, guys, para lang din sa inyo. Kwentuhan lang naman tayo about sa pageant journey nyo, guys. Siyempre, hindi naman natin papalampasin yung kwento nyo behind the Ambassador of Goodwill, 'di ba, sa ating City of Malabon University, kasi mabigat 'yan eh. Hindi lang siya pag sinabi mong ay sali ako sa Ambassador of Goodwill, hindi lang 'yun, may kaakibat 'yun, guys, na responsibility. Mabuting ehemplo sa ating mga taga CMU. So, ayun, guys, ready na ba kayo? Ready na ba kayo magkwentuhan, di ba? Okay. So, ayun, sa ating introduction, from Ate Cleo muna. Hey, Ate Cleo, grabe. Ano yung, kung tatanungin kita from the pageant itself, from preparation, kasi ilang days na nga. So, ano yung unang pumasok sa isip mo nang nalaman mong ikaw yung magiging representative of College of Arts and Sciences natin? Ano yung feeling and ano yung naisip mo na, ay, okay, sasali ako dito? So, unang-una po, kinilala ko po muna na mabigat po siyang responsibilidad kasi as much na napakalaki nitong honor, kumbaga karangalan po talaga sa akin na ako po yung magre-represent ng department ko tsaka ng course ko sa pageant na ito. Wala pa po akong suot na heels, wala pa po akong suot na gown. Parang ramdam na ramdam ko na yung bigat. Para nasa stage na agad ako. Kumbaga, nire-reassure ko na lang din yung sarili ko na kinakabahan ka kasi nabigyan ka ng opportunity. Yeah. Pero at the end of the day, kahit kinakabahan ka, we have to remember na yung opportunity binigay yan sa'yo dahil may dahilan, so you have to make the most of it. Pero ayun, yung sinabi ni Ate Cleo, ni Miss Tenebro na hila siya sa pageant, wala siyang dalang anything na sa heels, sa gamit. Kasi, alam mo yun, lakas ng loob. Yun yung isa sa mga katangian na tinataglay dapat ng kahit anong ambassador of goodwill. O kahit under pressure sila, ano pa rin sila, tumutuloy pa rin sila. Kahit Since papalapit na, kagaya ng questions siya, papalapit na yung foundation week and nalalapit na rin syempre yung goodwill. Ano yung naramdaman mo nung, ano yung unang pumasok sa isip mo nung nalaman mo na ikaw yung magiging representative ng department nyo, lalo na dito sa Mr. and Miss Ambassador of Goodwill? Thank you po sa question. Noong una po, personally po is na kinabahan po ako, pero at the same time, naging excited po ako. Kasi po, wala po sa personality ko po talaga yung pagpapageant. So, dahil po pinipush po ako nung program chair ko po, si Mama Donna po. Wala po akong medyo tiwala sa sarili ko is nagiging strength po yung believe po nila sa akin na kaya ko pong gawin kahit po wala pa po ako napapatunayan. And thank you po. Ay, pero gusto kong matanong kung si Sir Cuesta. Si Sir Cuesta sa mga yung nakitaan ko na may Ibubo. may dating din. Okay, dati. Mas mas pogi siya sa'yo, pe. Yun lang totoo yun. Oo. Sinito eh. Pero yung, ayun naman, sir, yung experience nyo na kayo yung magre-representa as male candidate, as, you know, sa College of Arts and Sciences. Ano yung pakiramdam? Ano yung napagdaan din? Story behind it? First of all, last year kasi sumali na rin ako ng pageant nung CAS. Yes, di ba? Then, Parang natatandaan nyo. naging second runner-up ako noon. Then, sinubukan ko ulit nung ito lang last year lang rin. Tapos, yun, medyo umangat ako kasi binigay ko na rin yung best ko noon na nandito na ako eh. So, uumpisahan ko na siya. So, ayun nga, gaya rin nila, wala rin sa personality ko na sumali sa mga ganito kasi yung talent ko talaga is magsayaw talaga eh. Nakikita ko siya na sa Skulptura po. Golden Blues ba? Skulptura po. Oo, diba? Skulptura. Parang nakikita ko siya sa mga interpretative dance every May program eh. So, Hindi siya tumigil kasi Oo. kahit last year, sumali siya, tapos ngayon sumali uli siya kasi nakita niya na, kumbaga nandito rin yung opportunity para sa kanya. tanungin, sino yung nag-push sa kanya? Di ba? Kasi, I know na yung isa sa mga inspiration niya nga na sa sayo nga marami siyang attributes din. Sino yung nag-push sa'yo na sumali sa pageant? So, unang-una po yung girlfriend ko rin. Tapos yung pangalaw po yung director din ng namin, ng eskultura, si Direk Robert Roque po. Siya po yung isa rin nagpalakas din ng loob sa akin. Sir Roque, di ba? Gusto naman, tanongin ni Clayford yung from College of Arts and Accountancy. Accountancy. Di So, ba? unahin natin si Ma'am Velasquez po. Ayun. Any questions? Ano yung unang pumasok sa isip mo? And ano yung unang naramdaman mo na ikaw yung napili para maging representative ng inyong department? So, ayun, syempre, unang-una, katulad lang din po ng other candidates, kinabahan po talaga. Kasi, wala na po siya sa plan ko na sumali uli. Since sumali po kami last year sa COA, sa department po namin. And then, ayun po, wala na nga pong sa plan na sumali sa
CMU mismo. And then yung chairperson po namin, siya po yung nagpilit lang din po na Chairperson, who is this chairperson? si Sir Augie po. Yeah, shout Sir out po. Augie. Siya. Ayun. Pero since kahit kinakabahan po, since na-enjoy po yung last pageant, nag-take risk po ulit na sumali and enjoyin lang po ulit yun. During the preparation and screening, ano yung time na, kumbaga, nagpasabi sa'yo na, ay okay, totoo na to, this is real, kasali na ako dito, candidate pala ako dito. Nakita ko yung mga effort ng people na nagsusupport sa akin. Sobrang laking impact po nun. Like, lahat po sila nakikita ko na masaya kapag ginagawa ko yung best ko. And nakikita ko po talaga yung hindi lang support nila, pati na rin po yung love. Kasi po, mismong fam ko po yung nagsusupport sa akin. Yung kuya ko po, siya lahat gumagawa ng mga costumes. Ay, wow, and, grabe. ayun. Supportive. Yes. Both kay Ma'am Velasquez, gusto ko naman din tanongin si Miss Galura. Ayan. Ito rin parang medyo jolly to eh. So, parang feel ko iba yung... Nung nakita ko siya na pumasok siya dito, uplifting yung energy niya. Ayun, Miss Galura, grabe. Sa lahat ng preparation, rehearsals, and trainings, fittings, kasi alam kong ruthless din yun, lalo na maglalakad kayo ng 8 inches na 8 inches na heels. And napakahirap nun. Yun, ano yung tatanungin kita, ano yung pinaka-challenging para sa'yo during this preparation and rehearsal? So, ayun, ang pinaka-challenging na nangyari sa akin during my pageant journey is yung parang magsi-self-doubt ako kasi nung sa COA, nagkaroon kasi ng something like issue, pero it's all behind the past naman na. Pero, nag-iwan kasi siya sa akin na lesson. Nag-iwan siya sa akin ng lesson na hindi importante yung magiging tingin sa'yo ng iba as long as paniniwalaan mo kung sino yung mga sumusuporta sa'yo. Nagiging motivation mo to continue and to pursue this kind of pageant. Ang motivation ko, syempre, yung JPA family ko. Yes, shout out! Yeah, Shout JPA out. family, kay Press, Sir Augie din. Sir Augie din wala, sing lang din wala. Yeah. Pero ayun, sobrang thankful ako na nakilala ko sila. Yes. So, yun. Siyempre, Sa mga nagagandahan nating mga ladies, di ba? Di pa papatalo pa rin ba yung mga napakagwapo? ba't na ba natin kakalimutan yung isang Mr. Hindi Vidal kami yung isa dyan? nakamalit pa nga. Nakagano, no? Full peso na sa gilid, oh. Grabe yung bitaw, oh. Grabe yung bitaw, oh. Full peso na sa gilid, eh. Parang bagay sa akin itong tanong natin. May custom. Na-pressure na ako. So, be honest, sa inyong mga candidates, sino yung pinakamakulit sa backstage? Ayan, gusto ko man. Yung pinakamakulit talaga, masasabi ko yung... Sige, kaya niya eh. Baka magalit siya sa akin, si Ark. Si Art. Sige, mamaya may kilala din natin yun. Malalaman yun. Yung pinakamakulit? Bakit siya yung pinakamakulit? Kasi siya palagi napapagalitan. Seryoso? Like, paano? Pinapagalitan ni Ma'am Carla? Yeah. Shout out kay Mama ko. Yeah, shout out. Shout out, Mama Carla. Love you. Pero isa siya... Si Sir Magkayang, tama Magkayang. Okay. Ayan, si Sir Magkayang from College of Arts and Accountancy. Ito. So, ayan, kung bibigyan kayo, sir, ng unofficial title sa pageant and sa pageant journey na to, ano iyon? Kayo ba is sa most kalog, most competitive, most pogi? So, ano yung, title na yun? Mr. Chill. Chill lang. Mr. Chill lang. Bakit Mr. Chill? Bakit parang... Kahit even at rehearsals, chill lang ako, nakaupo lang, titingin, observe, tapos matutulog. So, yun guys, magbabalik po muli ang CMU CMU Unknown Connect Podcast Season 3!